was born and raised, living in His name. Now being the sun rays, walking down night, laughing the incline, living in God's name. Victory now mine. Woo! Shout hallelujah! Praise Jehovah! Shout I was made to worship Him. I was born to bless His name. With my hands and worship Him. Not like Him, not like Him. We were made to worship Him. We were born to praise His name. What a praise! Made to worship and praise, to be lost in Your embrace. I was made to love You always. I'm born to praise. Oh, hands up! I was made for worship. I was made to bless Your name. Oh, we were made to worship You, Jesus. I was made for worship. I was made to bless Your name. I was made for worship. I was made to bless Your name. I was made for worship. I was made to bless Your name. I was made for worship and praise, to be lost in Your embrace. I was made to love You always. I'm born to praise. I was made for worship and praise, to be lost in Your embrace. I was made to love You always. I'm born to praise. Born to praise. Born to praise. Born to praise. Good afternoon, Feast Blue Wave Marikina. Again, good afternoon, Feast Blue Wave Marikina. You know what, brothers and sisters? I believe that all of us are warriors, that we are facing the different battles in our lives. A battle towards healing of mending our broken relationship, a battle against sickness. But you know what? In the midst of those battles, we have our powerful ally. He is Jesus Christ, the King of the Kings and the Lord of Lords. He is the God who even promised us that He will never leave us nor forsake us. And so today, brothers and sisters, we declare that in Jesus' name, all the battles that we are going through will be declared as victorious. Amen? So today, come on, let's clap our hands for Jesus right now, because we need to praise Him. Let's sing, God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying your burden. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will
Jesus that God is fighting for us. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, the resurrection power of God, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and make you mine. Christ in me, and I am free in Jesus' God, thank you, Jesus. Praise you, Lord God. Are you ready to hear the word of God? And now let us all welcome our friend and our builder, Brother Moncheng Bueno. Yan na, 12:01. Good afternoon, Face Marikina. Pakibati naman yung katabi mo, pakisabi sa kanya, kumain ka na ba? Sagutin mo siya, sabihin mo sa kanya, hindi pa. Libre mo ako mamaya. Okay, welcome to our brand new series entitled Beloved. Sabihin mo nga, Beloved. Tignan mo nga yung katabi mo. Yung taong bang yan ay beloved mo. Wow. Meron ba rito ngayon lang naka-attend sa feast, Marikina? Can you please raise your hands? Praise God. Thank you for being here. Sige po. Can you please stay for a while later? And we will be giving you a special gift. Lapit lang kayo kay Sis Zenny. Meron yan pangkabuhayan showcase. Joke lang. Okay? Pakitapit nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, welcome to the feast. Alright. Welcome to the feast. Ang series na Beloved ay ginawa primarily for Brother Bo. Actually, siya yung gumawa nito. Yung mga pinaka-life lessons niya sa buhay, sinamarize niya into 4 talks. That's why it's a very good series. Alam niyo ba ibig sabihin ng beloved? Tanong niyo ako ano? Hawakan mo muna yung kamay ng katabi mo. Sige na, kahit di mo kilala, welcome to the feast. Ganyan talaga rito. Clingy yung mga tao. Huwag kang mag-alala, walang alipunga sa kamay yan. Kahit makapal kalyo niyan, mabait yan. Tingnan mo siya, sabihin mo sa kanya, friend, ang ibig sabihin ng beloved ay, ito kailangan may lambing ha, tsaka titigan mo siya sa mata. Sabihin mo sa kanya, darling, dear, favorite, loved, precious, special, sweet. Ang ibig sabihin ng beloved, harap ka sa katabi mo, eye to eye, sabihin mo sa kanya, ay ikaw. Mahal ka ng Diyos. At mahal din kita. Let's all raise our hands as a sign of unity and surrender as we say our favorite prayer here at the feast. Because today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant.
I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And just raise one hand and just sing to God. Kahit anong boses pa yan. Just let's honor His word. All together. Our talk for today is entitled Be Loved. Sabi mo nga, be loved. Oh, di ba? Next week will be whole. Next week will be humble. And after that will be loved. Pero ngayon, beloved. May ED. Okay? One of the most, actually the most favorite verse of Brother Bo will be this. We will discuss this today. And dahil ito ang kanyang paborito, his entire ministry, his entire life surrounds this Bible verse. Meaning, the feast, the entire life of Jesus' family is somewhat surrounded in this Bible verse. 1 John 4 verses 19. Let's all together read. We love because He loved us first. Hawakan mo ulit yung kamay ng katabi mo. Hanggang magkapalitan kayo ng kalyo. Sige, sabi mo sa kanya, friend, bago ka pa magpakyut sa akin, inunahan ka na ni Lord. Sige, bitawan mo na yung kamay niya. Even before you do anything good, even before mo siya makilala, even before ka pa man ipanganak sa mundong ito, mahal na mahal na mahal ka na ng Diyos. Naniniwala ka ba ron? Si God yung unang nagpakyut sa'yo. Si God yung unang nanligaw sa'yo. Si God yung unang nangharana sa'yo, nanuyo sa'yo, nagmahal sa'yo kahit ilang beses mo siyang hindi pansinin at kahit ilang beses ka pang magpakipot, hahabol-habuling ka pa rin ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Hindi natin siya kailangan parang purihin para ma-maintain niya yung pagka-Diyos niya. Hindi natin kailangan makipag-bargain sa Kanya. Hindi natin kailangan yung praise. Hindi niya kailangan yung praise natin. Diyos na siya eh. Whether andito tayo o wala. But because He loved us first, because He died for us, sobra-sobra yung pasasalamat at pagmamahal sa puso natin. That's why we love Him back. And that's it. Can you put your hands on your chest and bow down your heads? Repeat after me. Father in heaven, speak to me today. Minister to me today. I know it's hard, but may I realize the gravity, the depth of your love for me. I love you back, oh Lord. Bless me and my family all the days of our lives. In Jesus' name, amen. Let's sing to Him Thy word. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Before you sit down, you just go around, especially those people who you do not know, yung mga bago, just shake their hand, welcome them here at the feast, give them a hug, at sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Let's go! Let's move around. Welcome po sa inyong lahat. Welcome to the family.
Pagka solve na kayo sa pagmamahal ng Panginoon, you can sit down. Ilang weeks pa lang tayo magmisa and look at the second session right now. Lapit na tayo mapuno ulit. Hallelujah. Sino yung naka-attend dito nung training seminar for servants, basic communication, yesterday? Were you blessed? Thank you very much sa lahat ng mga nag-serve. Nakita ko yung mga youth, yung media, yung events, yung council. Thank you for all your sacrifices. Dito ba si Yon? Can you stand up, my dear brother Jude and my dear brother Brill? And where's Viv? Can you stand up just to be recognized, you wonderful, handsome people? Si Viv, wala? Thank you, Thank you very much. Palakpakan naman natin sila. They are training managers and they serve God without any fee, with love, and they train other people. So, thank you. Kung gusto niyo sumama sa mga training ministry, if you have skills in that area, maybe HR, feel free. Okay? Let's start. The first step to our Christian life is to be loved. Sabi mo nga sa katabi mo, be loved. Lagay mo yung kamay mo sa puso mo at sabihin mo sa sarili mo, I am loved. Diba? Hindi ka mahihirapan kang umpisahan ang buhay Kristiyano, buhay Katoliko, kung hindi mo tatanggapin sa sarili mo, hindi ka maniniwala na mahal ka ng Diyos. Doon nagsisimula yun. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, doon magsisimula yung journey natin. And that's how we can spread love. Kasi hindi naman talaga tayo makakapagbigay ng isang bagay na tayo'y wala. But how is it? How do we compare the love of God? Pwede ba nating ikumpara? Pwede ba nating, meron ba tayong pwedeng ihalin tulad sa pagmamahal ng Diyos? Meron ba? Mga nanay, taas ang kamay. Yes. Siguro, isa sa mga malalapit na pwedeng basis or pwede mong at least ihambing sa pagmamahal ng Diyos ang pagmamahal ng ina. Tama po ba? Of course. Ang hirap kaya maging nanay. Hindi ko pa nasubukan. Pero yung asawa ko 3 beses nang nanganak. Siguro naman alam ko yung hirap nila kahit paano. Biro mo, dala mo yun sa tiyan mo. Kung nangangawit ka na at kumakapal na yung varicose veins mo, pwede mo ba sabihin, ayoko na, dito ka muna. Di ba? Pwede mo sabihin sa tiyan mo yon, di sige, ayoko na, dito ka, bigat mo. Hindi. Tapos, grabe, kung sumigaw sila sa, anong tawag doon? Sa room na yon, labor room, ay grabe. Akala mo may concert, lalo na pag sabay-sabay may nanganak. Pero lahat sila galit sa asawa. Pero gano'n. Nanganganak, galit sa asawa. O kaya yun, no? Walang yaka! Reka, halika rito! Kulang na lang, pagsampal-sampalin mo yung mister mo, habang umiri ka eh. Talaga. Pero tinitiis mo yun dahil sa pagmamahal mo sa anak mo. Di ba, sa hating gabi, madaling araw, kahit pagod ka, sarap ng tulog mo. Sarap pa naman ng panahon ngayon. Sarap matulog, parang laging aircon. Tapos, iiyak yan. Gatas, palit diaper, titiisin mo yan, lalaki yan, pasaway pa, ang kulit pa, sagot-sagutin ka pa. Pero mahal na mahal mo pa rin, di ba? Unconditional love. Ganun ba? Pwede bang sabihin natin na ganyan ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo? Pwede ba yon? Pwede siguro, pero hindi. On a certain percentage, on a certain level, pwede, pero not fully. Dahil sobra ang pagmamahal ng Panginoon, hindi kayang ikumpara doon. So ano? Ano kaya? Tanong mo nga sa katabi mo, ano kaya? Lahat ng mga naranasan ng ma-inlove, taas ang kamay. Hanip ko, konti lang. Konti. Tapos pagtingin ko sa Facebook, ng mga post, Lord, dami sinungaling dito sa Marikina. Ay, nako. Sige nga, ulitin nga natin. Lahat ng naiintindihan ko yung mga youth. Okay?
Kasi andyan yung mga nanay at tatay nila sa tabi. Nitignan sila. Sige, subukan mo magtaas ng kamay. Pero yung mga kayo, mga gayot na kayo, ayaw nyo pang magsiamin, okay? Pag ikaw lumaki na ng ganyan at di mo pa nasubukan na in love o nagka-crush, ewan ko sa'yo. Alright? Sino rito ang nasubukan na ma-in love? Taas ang kamay. Oh, naman pala. So you can relate when I tell you, okay? Kung sinabi ko sa'yo, naalala mo ba nung una kang na-in love? Naalala mo pa ba yung feeling? Nagsisikuhan yung iba, oh. Ako ba yan sinasabi mo? Baka di ako yan. Ha? Naranasan mo? Yung unang beses kang kinilig. Yes. Tagal yun na. Tagal mo nang may crush sa kanya. Tapos biglang nagsalubong yung mga mata nyo. Talagang kala mo, may kidlat. Di ba? Nung unang beses mo siyang tinawagan o tinext o pinage, depende sa panahon mo. Baka yung iba love letter lang talaga. Di ba? Yung una, hello, hey, kumusta na? Nagala na. Di ba? Pa-baby ka pa. Ngayon kung kausapin mo asawa mo, pakyut ka. Naalala mo yung feeling na yon? Nagpapakyut ka pa lang? Diba? Sarap ng feeling. Nagte-text ka, san na you? Dito na me. Eat na you. Katakot-takot na pakyut ang ginagawa mo. Sarap ng feeling pag in love. Naalala mo yung unang beses ka nanligaw kung ikaw lalaki, wala kang pambili, ultimo chocolate lang, pwede na, gumamela lang, santan lang, pwede na. Yung unang beses ka naman niligawan, tuwan-tuwa ka naman, haba ng hair mo, diba? Halos mapatid lahat ng tao sa inyo. Nagkaroon ka lang naman, liligaw, kinalimutan mo na lahat ng kaibigan mo at best friend mo. Diba? Ang sarap kasi nung feeling. Akala mo pa may forever. Kaya lang. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya lang. Hawakan mo kamay niya. Pisilin mo at ngitian mo. Sabi mo sa kanya, minsan, sinasaktan ka at iniiwanan ka. Diba? Hindi mo pwedeng ikumpara yung pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng jowa mo. Malayo yun. Okay? Kahit pa asawa mo yan at nanumpa kayo sa harapan ng Diyos na magmamahala ng tapat habang buhay, hindi mo pa rin pwedeng ikumpara ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Sige, bitawan nyo na yung kamay nyo. Paano yun, Brother Monching? Paano namin malalaman, since yun yung talk ngayon, kung gaano kami kamahal ng Diyos? Naku kapatid, napakahirap i-explain talaga. Ang simple lang, pero napakahirap ipadama, i-explain kung gaano katindi ang pagmamahal ng Diyos. I will tell you 2 stories today that will at least give you an idea, at least the tip of the iceberg, kung paano kasarap, katindi ang pagmamahal ng Diyos. Okay lang? Narinig niyo po ba ako sa likod? Okay. Number 1 is the good criminal. Say, good criminal. Tignan mo nga yung katabi mo. Siya ba ay good? O siya ba ay criminal? Malabang ako, yan katabi mo, yan ang isa sa mga pinakamatitinding kriminal. Tanong mo ako bakit? Kasi nanakaw niya yung puso mo eh. Hanep. The good criminal. Let me read to you something from Luke 23:42 to 43. Sabay-sabay natin basahin. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied, today you will be with me in paradise. This is a solemn promise. Naalala niyo ba kung saan ito? Saan? Sige nga. Sa Calvary. Ito yung eksena ron. Bago mamatay si Jesus, may 2 kriminal sa tabi niya. Nanakaw, mamamatay tao. At ito, sabi sa Matthew 27:44. Altogether, let's read. In the same way,
The rebels who were crucified with him also heaped insults on him. What does this mean? Huh? Those crucified with him also heaped insults to him. Ibig sabihin, kunwari, ito, nakapako si Jesus dito. Yung isang kriminal nandito sa side na to. Yung isang kriminal nandito sa side na to. Nakapako na sila't lahat-lahat. Mamamatay na rin lang sila. Pagod na sila. Sakit na ng katawan nila. Hinang-hina na sila. Nakuha pa nilang mag-asaran. At sino ang pinulutan nila? Si Jesus Christ. Ininsulto pa. Biro mo yon, nakapako ka na sa krus. Sabi nila, Lord ka. Layo mo naman. Lord ka dyan. Yung mga tsura mo, yung corona mo. Diba? Crown of thorns. Yan ba? Yan ba ang hari? Ha? Kung talagang Diyos ka, dapat hindi ka nakapako dyan. Dapat hindi ka nasasaktan. Sabi naman nung isa, oo nga. Paano ka naging Diyos? Yung itsura mo. Kinis mo, ha? Diyos pala, ha? Naku, kung ano na sinabi sa kanya. Okay? Of course, that was not what happened. Okay? I'm just giving you a picture. When I share stories, gusto kong i-imagine you, put yourself into that situation. There are two types of criminals. One is yung criminal na walang remorse. The second type of criminal is the one which is humble enough na gustong magbago, na gustong mag-sorry, na merong remorse sa kanya. And in that situation, there was one criminal, ang pangalan niya ay si Demas or Dismas. He was bad 99.9% of his life. Yun ang matinding magnanakaw. Di ba? Alam na parang impyerno ang bagsak niya. Pero in the last 10 seconds of his life, bumawi pa parang basketball, buzzer beater. Impyerno na, napunta pa sa langit. Ang tindi. Sinabi lang niya, di ba? Jesus, remember me when you come into your kingdom. Do you know that Demas or Dismas is now, in the Catholic faith, a saint? Santo. Dahil lang doon, a few seconds ng pagbabagong buhay, sinabi lang niya, just by saying, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, may pag-asa ka pa pala. Si Dimas nga ilang segundo na lang ng buhay niya, umabot pa. Ikaw, hindi ka pa naman makukunin ni Lord mamaya, di ba? Marami ka pang pagkakataon, matagal ka pa kukunin ni Lord. Okay? There is an old life and there is a new life. And Demas here had a new life in Jesus. And that's the invitation to all of us. Amen? Ichichismis ko sa inyo ang aking biyenan. Okay lang ba? Wala kasi si Mia rito. Ayun dyan, ha? Pupuntahin niyo muna doon. Ay, ako yan na. Halika. Dito ka mo po. Mamaya may surprise ako sa'yo. Ikwento ko lang si Mami. Mami mo. Wala na siya. Nasa heaven na siya. Kaya okay lang. Alam mo ba, yung aking biyenan, hindi ko naman sisiraan, kayo naman, biyenan lang Ang aking biyenan, mabait. Di ba? Mapagmahal, thoughtful. Okay? Sa akin lang. Sa kanila hindi. Anyways, favorite kasi ko nun Si Mami, sabi, Mami, sama ka sa amin. Simba tayo. Nag-feast na kasi kami nun. After namin mag-feast, kain tayo sa labas. Pasyal tayo. Alam mo yun? Pagkayaya ko, biglang, gagawin ako magluluto ako maglalaba pala ako. Maglilinis ako ng bahay. Kanina pa nakaupo yun, nanonood ng TV, niyaya ko lang magsimba, naging busy. Tignan mo yung katabi mo. Diba ganyan din yan minsan? Lalo na pag-uutusan mo, bigla na lang may sakit. Alam mo yung aking biyenan na nakakatuwa dahil sabi niya, sa buhay niya parang 3 beses lang daw siya magsisimba.
Ano yun? Kailan yun? Nung una, bininyagan ka. Pangalawa, nung kinasal siya. At yung pangatlo, alam mo na. Diba? Kung 3 beses, una, bininyagan ka. Yun ang unang pasok mo simbahan. Pangalawa, kinasal ka. Pangatlo, diretso langit na. Diba? Pero siguro nung nakita niya yung pagbabago sa buhay namin, kasi umattend na kami ng feast, nagsiserve kami, naging masayahin na kami, hindi na kami nag-aaway mag-asawa, parang gumagaang yung buhay. Alam mo, nakaka-addict kasi pag umattend ka ng feast. Tama ba? Ang laki ng pagbabago, yung hilat siya ng mukha mo lagi nakabusangot, para yung aura mo sa katawan, parang mayroong pagbabago. Tignan mo yung katabi mo. Tama ba yung sinabi ko? Parang ayaw maniwala. Di naman, Brother Monching. Alam mo, one time sumama siya. Sumama si Mami. Sa ano pa yon? Sa Valle Verde. Brother Obet. Andun, gagaling ng mga preacher dun. Brother Obet, minsan si Brother Bo. Yan. Tapos, di ba, ito na, first time. Tapos na yung talk, tao siya ng tawa. Tapos, worship na. Of course, bago lang sa kanya yun. At naiintindihan ko siya dahil doon ko lang naman nakita yung kanina, di ba, nagsasayawan sila rito. Nagra-rap pa si Corden. Ang galing. I mean, yung seryoso na worship, mabagal yung kanta. Lahat ng tao nagtataasan ng kamay. Lahat ng tao nag-iiyakan, nagdadasal, iba nagtatangas pa. Grabe nun sa Valle Verde. Tapos siya, ramdam na ramdam ko yung hindi siya, very uneasy siya. Ganyan siya tumingin, no? Tataka siya sa mga tao. Lahat ng tao talagang kulang na lang, masampal nila yung mga katabi nila, nag-worship kay Lord, talagang very passionately siya. Siguro, gusto niya sabihin, weirdo naman ito mga to. Pinagagawa nito, kala mo may sapi. Tinitignan ko kasi siya, katabi ko siya eh. Sinisilip-silip ko siya, kunwari di ko siya nakikita at sisilipin ko. Siguro ang tagal, dahil lahat ng tao, parang nakataas ang kamay, nag-worship, na out of place siya. At dahil na out of place siya, dahan-dahan siya tataas ng kamay, sabi niya, maya-maya, talaga nakataas na yung kamay niya. Nakataas na. Tapos sabi ni Brother Robert, okay, pikit niyo yung mga mata niyo, isipin niyo kung gaano kayo kamahal ni Lord. Lahat nagpikitan. Eh di siya pikit din. Pikit. Pero after mga 2 seconds, dumilat rin agad. Dumilat agad, tinignan niya yung bag niya. Baka raw may sumalisin yung cellphone niya sa bag niya. Mami, hayaan niyo yung bag niyo. Nasa Valle Verde tayo. Puro donya yung mga katabi mo. Social ang mga tao rito. Bago pa nila tiyaniin yung cellphone mo, uunahin muna nila yung cellphone ng iba. Kasi ang gaganda ng cellphone, hindi tataluhin yan, Mami, huwag kang mag-alala. Yung gano'n. Edi, sige. Taas ulit siya ng kamay. Nakakatuwang isipin, pero during that time, umiiyak siya. Hindi rin niya alam kung bakit siya umiiyak, kumakanta siya, kahit hindi niya alam yung lyric. Sobrang saya ng pakiramdam niya. And ever since that day, tsamba lang, out of curiosity, o siguro gusto niyang gumimik nung araw na yon, sumama siya sa amin, she did not miss attending Mass and attending the feast for the rest of her life. Akalain mo yun? The rest of her life kasi, it did not take long. She was diagnosed with cancer. Pero grabe yung tindi niya talaga. Nakatira siya sa Malolos. At mangungutang pa siya minsan dahil hindi naman, they're not well off. Talagang pamasahe. Didiskarte ng pamasahe yun. Para makapunta sa PICC, lumipat na kasi kami from Valle Verde to PICC before, para lang magsimba at umattend ng feast. Every single week. Kapag wala siya madiskartehan na mautangan ng pamasahe, maghahanap siya ng kahit sino sa taga Malolos na pupunta ron at makikisabay. Ganon katindi yung passion niya. Kaya pag pumasok ka sa bahay niya nun, bukod dun sa may malaking Santo Niño ron na iba-iba yung kulay ng damit na pangalan Butchoy, makikita mo may malaking tarpaulin ang nakalagay.
Today, I receive all of God's love for me. Talaga, sobrang addict na addict siya. Nakakalungkot lang dahil kinuha siya ni Lord. Pero masaya ang puso ko dahil bago man lang siya kinuha, nakilala na niya yan, Diyos. At kitang-kita mo sa kanya. Grabe, kilala siya doon. Siyempre, mga apo niya, mga pamangkin niya, mag-anak nila. Ha? Si Baby, nagsisimba. Ha? Si Baby, linggo-linggo, nagpipist. Ang niisip nila, ano nangyari sa taong to? Naramdaman niyo ba yon na parang minsan dahil sa sobrang faith mo, sobrang in love mo kay Lord, ang tingin ng tao sa iyo weirdo na. Nasubukan niyo ba yon? Nako, alam ko yung pakiramdam na yan. Dahil sa amin, ako pasimuno ng kung ano-anong kalokohan. Tapos biglang napunta ako rito, nagpipreach. Ay, Diyos ko, walang naniwala sa akin. Katakot-takot na pang-aalipusta inabot ko. Pero that is just a story. That is just a story that I'm telling you na kahit gaano ka pa man kasama, sabihin na natin, kung ano man ang nagawa mo noon, kahit na 99% ng buhay mo ay hindi maganda, pero yung natitirang 1% lang, na sinabi mo, Lord, mahal kita, Lord, gusto ko nang bumalik sa'yo, hindi ka pahihindian, tatanggihan ng Diyos. Dahil mas matindi ang pagmamahal niya sa'yo. Parang yung criminal na yon na kahit sa bingit ng kamatayan niya, sinabi lang niya na, remember me, Lord, when you reach your kingdom. At sabi ng Diyos, halika, isasama kita. Ganun ang gagawin sa'yo ng Panginoon. And you will become a saint. Amen? Palakpakan naman natin ang Diyos. And then this story, wala na ba si Mama? Kinuha niya yung balabal niya. Yan, talaga nga naman si sister. Salamat ha. Buti na lang. Talagang ang magaganda lang, tsaka mga sosyal lang kasi yung nagdadala ng ganito. Ito yung pangalawang storya ko. Kilala niyo yung si Prophet Hosea? Alam mo, sabi ko na mga Katoliko talaga tayo, hindi tayo nagbabasa ng Bible eh. Okay lang yan. Kasi dito sa feast, para tayong nag-Bible study. We try to share it in a story in a way na mai-imagine mo and you put yourself into the situation of those stories in the Bible. Okay? In the Old Testament, there was a prophet named Hosea. Sabi mo nga Hosea. Ang title nitong story nito, The Crazy Prophet. Parang ganun na nga rin, yung storya ni Hosea. Si Hosea, bilang isang propeta ng Diyos, sobrang mahal na mahal niya si Lord. Ang tindi, lagi siyang nagpipray kay God. Alam mo yon? During one of his prayer time, nakaluhod siya, nagdadasal siya, kinausap siya ni Lord. At ang sabi sa kanya ni Lord, Hosea, kunwari lang, may surprise ako sa iyo. Yes, Lord, salamat! Siguro dahil ako ay faithful servant mo. Siguro dahil sinusunod ko lahat ng sinabi mo. Salamat! Ano po yun, Lord? Bibigyan kita ng love life. Oh, thank you! Thank you! Yan talaga yung pinaka-aantay ko. Yan yung inaasam-asam ko. Dahil sa ako ay servant mo, ako isang propeta, tentenenen, ibibigay mo sa akin ang pinakamagandang babae, ang pinaka-cute, ang pinaka-sexy, ang pinakamabait, at pinaka-banal na babae sa balat ng lupa. Sabi ni Lord, he. Hindi nag-comment eh. Sabi ni Hosea, siguro yun na yun, siguro yun na yun. Oh, sige Lord, ganito na lang. Paano mo ba kami i-meet? Okay? Paano kami mag-meet? Paano ko siya makikita? Excited na ako, Lord. Bigyan mo ako ng sign. Oh, sige, eto ang address. Dumiretso ka ito sa kalsada na ito. Makikita mo doon banda, wala nang ilaw. Liliko ka ng isa, liliko ka ng kaliwa. May makikita ka rin isang babae. Kumikending-kending. Yun ang sign. Kumikending-kending. At pagdaan mo sa kanya, kikindatang kanya parang ganito. Yun ang sign, sabi ni Lord.
Hallelujah! Chicks na chicks! Sabi ni Hosea. The following day, the following night, kasi sabi dun sa instruction ni Lord, madaling araw, ano? Again, hindi ito yung exactong nangyari. We're just making it a little bit spicy for you to understand. Naglalakad si Hosea. Alauna madaling araw. Sinundan niya yung instruction. Diretso sa kantong ito. Liko. O yan, wala nang ilaw, madilim na, diretso pa. Kanan. Kaliwa. Tapos yun. Ayun, may nakita ko isang babae. Andun, yung anino niya, nakita ko. Kumikending-kende. Yan na. Kaya lang, mayroong mga unang dumaan sa kanya, puro lalaki. At bawat isang lalaki na dumaan doon sa babaeng kumikending-kending, humahalik. Oh, hindi lang basta beso-beso, aba, sa leeg. Vampira yata itong mga to. Ay, siyempre, bilang propeta ng Diyos, no? Naka all white robe, sabi niya, ay siguro, ano lang ito? Siguro mga kamag-anak niya itong mga ito. Ang dami, puro lalaki, lahat kamag-anak, ano? Pag babae dumaan, hindi niya kamag-anak, pero lahat ng lalaki, nagtataka siya, bakit kaya ganon? And so, papunta na siya, sabi niya, kapag ito, pagdaan ko dyan, kinindatan ako at kinendingan ako, ito na siguro yung sign ni Lord. Okay? Parang ganito yun eh. Ngayon siya. Kending-kending siya. Gumaganyan-ganyan ba? Oh? Pagdaan ni Hosea, sabi ng babae, Nagulat si Hosea. Yung pala, nung nananalangin siya at kinausap siya ni Lord, sabi, Lord, bigyan mo ako ng sign. Ito, bibigyan kita ng love life, bibigyan kita ng mapapangasawa. Lord, bigyan mo ako ng clue. O sige, ang pangalan niya, Gomer. Ano yun? Parang lalaki. Richard Gomer. Di ba? Ba't ganon? Hindi, basta pakasalan mo yan, mahalin mo yan. Sabi ng Diyos, gusto kong malaman mo, hindi lang bilang propeta, hindi lang sa mga sinasabi mo, gusto kong malaman ng tao, hindi lang sa mga sinasabi mo, kung gaano ko sila kamahal. Gusto kong malaman mo mismo, ma-experience mo, at makita ng ibang mga tao sa paligid mo, kung gaano kita kamahal. Yun yung story. To cut the story short, Gomer, sa laking gulat ni Propetang Hosea, Gomer was a Frosty the snowman. She was a Frosty the snowman. May mga bata kasi. So, I mean, you know what I am trying to say. Di ba? Di ba? So, yun. Si Hosea, can you imagine kung ikaw si Hosea? Lord naman, propeta mo ko. Nahihiya naman ako. Paano ko igagalang ng mga tao niyan? Hindi, mahalin mo siya. Turing mo siya na isang asawa. And so, kahit doon sa madilim na nakalyeng yon sa kantong yun, nag-propose si Propetang Hosea. At syempre, sabi siguro ni Gomer, sige, magkano ba? Asawa na tayo, pero syempre, meron tayong tinatawag na noong unang araw, ang tawag doon, bago ka kasal. Diba? Meron yun eh. Dowry, mga gano'n. Ay, bigay mo na sa akin yung dowry, advance. So sila ay kinasal, nag-asawa, tinira ni Hosea sa kanyang bahay, tinrato siya ng maayos, tinrato siya ng maganda. For the first time, for the first time, may nagsabi sa kanya na lalaki na I love you, na totoong minimin yung I love you. For the first time, tinrato siya ng isang tao. Tinrato siya, ginalang siya bilang isang babae. Minahal siya bilang isang asawa. For the first time, nagkaroon siya ng maayos na bahay, maayos na damit, maayos na buhay. Kaya lang, sabihin mo nga kaya lang, siguro parang nanibago si Gomer. Siguro parang,
ano ba to? Parang sanay na ako, buong buhay ko, sa past life ko, lahat na ng mga ginagawa ko, accustomed na ako ron. Sanay na ako ron. Gusto ko yun. Kaya lang eto, kahit sobrang ganda, parang lahat bago. Nakakapanibago. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo nga, friend, nasubukan mo na ba yun? What do I mean? Yung tipong galing ka sa hindi maganda, yung mga hindi magandang ginagawa mo noon, tapos dinala ka sa isang lugar o sa isang sitwasyon sa buhay mo na nagbago ka na, mabait ka na, blessed ka na, pero bakit ganun? Parang hinahatak ka ulit pabalik. Naintindihan nyo? Ganun ang naramdaman ni Gomer. Kaya nung nagtatrabaho si Hosea, kunwari aalis na siya sa bahay niya, si Gomer sumasalisi. Umaakit sa bintana, tumatalon palabas. Balik siya doon sa kanto, sa eskinita. Kasi na-miss niya eh. Kasi it defined who she was. Imagine doing something kahit na mali. Imagine yourself doing something kahit na mali. If you have been doing that for your entire life, kahit ayaw mo, parang nahahatak ka pabalik. Yung example ko dati, kunwari merong isang yagit, isang batang taong grasa. Anong tawag sa batang taong grasa? Baby oil. Okay? Kunwari may taong grasa, mula bata pa lang siya, kinakain niya, basura na. At hanggang pagtanda niya, basura kinakain niya. Pwede mo ba sabihin sa kanya, huy, masama yan, madumi yan, masama sa katawan niya, magkakasakit ka dyan. Weh, sabihin lang sa'yo nun, kasi sanay na siya. Ganon yung naramdaman ni Gomer. Sanay siya sa mga hindi magagandang gawain, kahit na ayaw niya, okay, kahit maganda na yung estado ng buhay niya, parang hinahatak siya pabalik. And because of that, after a few weeks, a few months, lo and behold, buntis si Gomer. Ito naman si Hosea, wow, thank you Lord, thank you for blessing me. Oh, you're prospering my family. Binigyan mo pa ako ng blessing. Isang baby. Yeah. Can you imagine this? I picture this in your mind. Kunwari, si Gomer ay maitim. Kunwari, si Hosea ay maitim. Hindi ko sila nakita dahil hindi ko sila inabutan. Kunwari lang maitim silang dalawa. Pero yung lumabas na anak, naku, kaputi. Ang puti. Mistisong-mistiso. Tapos sila kunwari kulot. Tapos sila kunwari, yung ilong parang Jolene. Yung lumabas parang manika talaga. Blonde hair, ang tangos ng ilong. Sabi ni Prophet Hosea, tinignan niya yung sarili niya. Tinignan niya yung asawa niya. Tinignan niya yung baby. At dahil propeta siya ng Diyos, at mahal niya yung asawa niya, sinabi niya, wow! Anak araw, thank you Lord. At pagkatapos nun, nabuntis at nanganak ulit si Gomer. Isipin mo naman, baliktad naman sitwasyon. Pareho naman sila maputi, tas bilang lumabas na baby, maitim. Tingnan niyo yung asawa niya. Yung kulay niya. Ba't ang layo? Kahit anong angulo ng mukha, walang nakuha sa akin. Siguro malakas lang dugo ng misis ko. Pero hindi niya rin kamukha. Siguro pinaglihihan niya ang talong at inihaw na bangus. Kaya maitim. Si nanay ko, pinaglihihan daw ako sa dinuguan tsaka inihaw na bangus. Anyways, nagigets niyo yung point? After sometime, nanganganak si Gomer. Pero hindi naman si Hosea yung tatay. Nagkaroon sila ng United Colors of Benetton sa bahay nila. Parang yung parada ng United Nation, iba-ibang lahi. Eto na, nagulat na siya. Biglang umalis si Gomer ng matagal. Matagal. Dati siyang sumasalisi, nawawala 1 day, 2 days, pero this time, nawala si Gomer ng mga 3 buwan. Oh, grabe, ang tagal. At hinanap siya, of course, ni Prophet Hosea. Nasaan na siya? Can you imagine that?
Ikaw, nasubukan mo na ba yon? Yung love ng buhay mo, yung joy ng buhay mo, yung saya ng buhay mo, yung mga blessings na dating tinatamasa mo, biglang kinuha sa'yo, biglang tinanggal sa buhay mo. Nasubukan mo na ba na may ganon? Siguro dati in love ka sa kanya, ngayon nasa na siya. Siguro dati madasalin ka, nagdadasal ka lagi. Pati pagkain, hindi mo pinapatawad. Kahit bless us, O Lord lang alam mong dasal. Pero ngayon, nasan na? Dati siguro marami kang kaibigan, pala kaibigan ka, you're very friendly. Nasan na yung dating ikaw na pala kaibigan? Siguro dati, yung makapal yung wallet mo ngayon, nasan na yung laman? Siguro dati, pagka nagsiserve ka, you serve with a passionate heart, but ngayon parang, napipilitan ka na lang because it's my responsibility. Bakit dati humble ka? Bakit dati mapagpatawad ka? Nasaan na? Diba? Parang ganun yung nangyari. At hinanap ni Prophet Hosea yung kanyang asawa na si Gomer kung saan-saan. During his prayer, nagsalita ulit sa kanya si God. Alam mo kung anong sinabi? Ask me what? Hosea, meron akong surprise sa'yo. Oh Lord, finally. Lord, eto na. Lord, salamat. Bibigyan kita ng love life ulit. Oh Lord, thank you. Siguro naramdaman mo na yung tindi ng pinagawa mo sa akin. Grabing sakripisyo yun, Lord. Kahit iba-iba yung mga anak namin, alam ko naman di ako tatay, pero dahil masunurin ako. Thank you ha, eto na siguro yun. Pwede ba bigyan mo ako ng clue ng address para malaman ko, sana hindi sa iskinita at madilim ha, hindi hating gabi. Huwag ka mag-alala, sabi ni Lord kay Hosea. Tanghaling tapat, pumunta ka dito sa plaza. Uy, plaza, siguro maraming sosyal dyan. Puntahan mo siya, andito siya sa gantong oras, maraming tao ron, nanunood sa kanya. Wow, siguro beauty contest yun, Lord. Thank you. Pagdating doon, nakita niya, nakatumpok lahat ng tao. Tapos may malaking kulungan, may malaking hawla. It was a slave trading event. Binibenta yung mga nakukuha nilang mga alipin. Noong araw may ganon, ito, malaki katawan nito, pwedeng kargador, pwedeng hardinero, kahit ano, kayang gawin ito all around. 5 shekels, or kunwari, 5,000, sino may gusto? May sisigaw ako. Tapos pwedeng, parang bidding yon. Ako, 7,000. Ganon. Pagdating niya ron, may hinugot sila doon sa kulungan, hinila sa buhok, parang basahan kung may damit man, napakabaho, napakadumi, puro sugat. Sabi, who wants this whore? Lo and behold, it was Gomer. Nung nagdadasal si Hosea at sabi ng Diyos, okay anak, dahil mahal kita, bibigyan kita ng love life. Yes. Huwag kang maglala, papakasalan mo siya ulit. Yes. Sino po siya? Si Gomer ulit. Can you imagine if you were Hosea? Parang kakalboy mo ng sarili mo. Lord, ano ba to? Pero being a faithful servant of God, sinunod niya. Pinuntahan niya. At sabi niya, 5 shekels for that woman. May sumagot siguro, uy, sexy itong babaeng to. 7 ako. At ang sabi ni Hosea, I will give anything and everything that I have just to get that woman back because that woman is my wife. Binigay sa akin yan ng Diyos. Mahal ko yung taong yan. Importante yung taong yan. Ibibigay ko lahat ng nasa akin. Makuha ko lang ulit yung babaeng yan. At lahat ng tao doon, nga doon sa plaza. At can you imagine that? Galing si Gomer doon sa kulungan, 'di ba? Nakaano siya? Slave nga siya, nakaposas siya ng ganyan. Tapos tinanggal, sige, pumunta ka na doon sa nakabili sa iyo. Galing dito si Hosea. Can you imagine yung excitement na 'yon?
Kunwari, nandun ka, isa ka sa mga ano ron, mga mayor, tumatakbo siya. Gomer, na-miss kita. Ito naman si Gomer, haba ng hair niya, mga ganun-ganun pa. Tapos binuhat siya ni Hosea, inikot-ikot na gano'n, no? Dinonsulueta siya. Sabay, hinalikan. Na-imagine niya yung ganong story? Tapos, kinantahan niya si Gomer. Sabi niya kay Gomer, ano nga uli yun? Hindi nga, ano nga bisa nun? Ayun, sabi niya, aalala ko na yung sinabi ni Hosea. Sabi ni Hosea kay Gomer, di ko man maamin. Ikaw ay napakamahalaga sa akin. Di ko man maisip, pero sa aking pagtulog, Gomer, ikaw ang aking panaginip. Sabi niya, malabo man ang iyong pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw ng aking damdamin. Pilitin mo ko. Sabi niya, ako'y alipin mo kahit hindi bati. Aaminin ko minsan ako'y manhi. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi, malamig man o mainit ang gabi, nais ko sana iparating na ikaw lamang ang siyang akin. Sabay-sabay tayo. Nauna kayo, iibigin. Wala kayo sa timing. Palakpakan natin ang Panginoon. Sensya na kayo, ha. Alam mo, minsan iniisip ko, nagre-reflect ako, ano pag ginagawa ko rito sa stage? The feast is created to cater to the unchurched. Meaning, yung mga taong ayaw na magsimba, yung ayaw nang magdasal, yung wala ng relationship kay God, yung hindi marunong magbasa ng Bible, kaya nga tayo nasa mall. Yun yung call natin. And I am just imagining myself sitting there in one chair kasi hindi naman talaga ako nagbabasa ng Bible noon. Wala akong alam. So, if I will say a story from the Bible, just reading it verse by verse, I will sleep. Kaya, as feast builders, we are doing our best. kung yung ginawa ko kanina, yung buong storya na yon, talagang medyo napakalayo sa Bible. I am telling you, the essence of that story is there. And to give you a proof, let me read to you the song of Hosea to Gomer. Ito yung totoong kanta. Pausok ko lang yung kanina, alipin. Ito yung totoong kanta. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and tall. So must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Meron ba rito na parang pamilyar at narinig na yang mga katagang yan? Taas nyo nga kamay nyo. Meron ba? Alam nyo kung paano nangyari yun? Ibig sabihin, dalawang bagay lang yun. Una, kung buhay ka na nung panahon ni Gomer, nung Old Testament, o laman ka ng simbahan at ng mga communities dati pa. Tanong niyo ako bakit? Kasi nung kinanta ito ni Hosea doon sa kulungan, lahat ng tao namangha. Bakit ganun? Mahal na mahal niya itong babaeng to. Parang basahan pero tinrato niya.
bilang parang ginto. Bakit ganon? Kinantahan niya pa, hinaranan niya pa. Grabe, sobra yung pagmamahal niya. And lahat ng tao ron, sinulat yung kanta. Tapos, ginaya rin nila. Pag nanliligaw sila, kinakanta rin nila. Sumikat yung kanta ni Hosea. And then, generation after generation after generation, pinasa-pasa yung kanta, yung love song ni Hosea para kay Gomer. Until today, in some churches, kinakanta pa yung kantang ito. And this just proves to you that story is true. That story is real. That is the best love story in the entire world. Matindi ba sa telenovelang pinapanood mo? Because that is our story. Amen? You and me, hindi man tayo Frosty the Snowman, we're like Gomer. Na patuloy na nililigawan ng Diyos, ikaw naman patuloy ka namang umaalis sa presensya niya. Patuloy kang bumabalik kung nasaan ka dati. Pero ang Diyos walang sawang hinihila ka pabalik sa kanyang pagmamahal. Amen? Palakpakan naman natin siya. Let's all stand. God will not ask you to do something that He hasn't already done for you. Tama ba? Walang ipapagawa ang Diyos sa'yo na hindi pa niya nagagawa. Hindi niya pwedeng sabihin, mahalin mo ko muna bago kita mahalin. Gumawa ka muna ng mabuti bago kita i-bless. Pagpakabait ka muna para sagutin ko yung panalangin mo. Tingin mo totoo yun? Hindi totoo yun. Sinasabi mo lang sa sarili mo yan. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi nag-aantay ng kapalit. Lord, magsisimba ako pero kailangan tumaas yung income ko. Lord, magbibigay ako ng tithe pero dodobli mo yung laman ng wallet ko Lord, makikipagbati na ako dito sa mga kaaway kong to, kahit chismosa to pero kailangan magkabati kami ng asawa ko Pwede ba yun? Hindi ganon. Napakababaw. Kung ganon magmahal ang Diyos, tao, malamang ganon magmahal. Pero ang Diyos, iba. Kaya nga may tinatawag na grasya. Grace. Grace falls to someone, to anyone. Ako, ikaw, kahit na hindi tayo deserving. Ibig sabihin, mahal ng Diyos yung taong nagsisimba, nagdadasal ng rosaryo, at nag-uma-attend ng prayer meeting every day and every week. Pero ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa isang taong nasa kulungan, drug pusher, drug addict, mamamatay tao. The same love that God is showing to you is the same love God is showing to me. And personally, even other religions, the same love. Because God is love. Is the most perfect explanation of love. Can you close your eyes and put your hands on your chest? And just imagine, if you can, how much God loves you. Sige nga. In the best of your abilities. Maybe balikan mo yung mga panahon na sobra kang blessed. Yung mga pinakamasasayang bahagi ng buhay mo, lahat ng mga milagro at lahat ng mga blessings na tingin mo, binigay ng Diyos para sa iyo. Lahat ng mga regalo niya, kahit hindi ka deserving, binigay niya. Isipin mo nga isa-isa. Just for you to maybe see and feel how much God loves you. And while you're doing that, let me share to you the story of Abraham. Abraham, just like Hosea, is God's beloved. Alam mo, sabi sa kanya ng Panginoon, Abraham, sige nga, mahal mo ako. Offer your son to me. Can you imagine that if you were Abraham? Lord, I've done your will. All my life, I did not disobey you.
Why will you take my son? You take anything, take everything, take my life, but not my son. Can you imagine that? How hard that felt? Ayoko nun. Pero dahil mahal na mahal niya ang Diyos, masunurin siya sa Diyos. Trusting God's wisdom. Abraham said yes, kahit na napakatit, dumudugo ang puso niya. Sabi niya sa kanyang anak, Isaac, halika, sama ka sa akin, mag-hiking tayo sa bundok na yan. At habang naglalakad sila paakyat, sabi niya, halika, mamulot tayo ng mga tuyong kahoy na pwede nating gawing pangsiga. I can imagine, if you were in that place, observing those father and son, ang iniisip siguro ni Isaac, wow, may party ba tayo mamaya, Dad? Wow, ano lutuin natin? Lechong manok, lechong baboy, lechong baka? Wow, ang saya-saya siguro noon. Can you imagine how heavy that felt with Abraham? That must be the longest and most difficult climb or hike in the entire world. Because you know, instead of having glory and fun and joy when you reach the top, you will lose the most important thing in your life. You will lose that something, that someone who defines you as a person. That's your own flesh and blood. Pero masunurin siya. Siguro, ini-imagine ko habang umaakyat siya, hindi niya sinabi kay Isaac, until such time makarating sila ron. Kasi baka tumakas, baka kasi manakbo. Of course, if you were Isaac, kung ganun, malalaman mo, hindi ka ba tatakbo? Papatayin ka? At pagdating nila doon sa tuktok ng bundok, may altar. At sabi niya, Isaac, halika anak, mahiga ka rito. Tapos nilalagay niya yung mga pinulot pa nila. Parang nung kumuha ng baril-baril mo, yung pa pinambaril sa'yo, pinapulot ka na ng kahoy, yung pa ang gagamitin na pang-ihaw sa'yo. Isipin mo naman yon. Ano namang klaseng pambababo yun doon sa anak niya at doon sa tatay? You ask them to dig their own grave and to kill one and to place there. How hard was that? At siguro, at some point, nung nagtataka siya, Tay, ba't parang iihawin mo ko? Nak, sorry ha. Para kay Lord? I need to sacrifice you to God to prove my love to Him. If you were Isaac, anong gagawin mo? Magsisisigaw ka? Mananakbo ka? Obviously, ayaw mo mamatay. Tatakas ka. What did Isaac do? I was imagining he was telling his dad, Dad, alam ko napakahirap nito para sa'yo. Napakabigat nito para sa'yo. Pero alam ko, ang will ni Lord. Alam ko na mahal tayo ni Lord. Alam ko kung gaano ka masunurin kay Lord. If God tells you to take my life, then so be it. I trust in God fully. Even my life. Siguro yun yung mga katagang sinabi ni Isaac kasi he accepted it wholeheartedly. Oh my gosh. How can we be that kind of person? Nung itinaas na ni Abraham yung kanyang panaksak, about to stab that dagger into Isaac, his own son's heart, there was a voice from heaven through an angel. God was saying, Abram, stop. Stop what you're doing. There is a ram tied on that tree. Use it as a sacrifice to me. But do not lay a hand on your son, Isaac. Siguro nagtataka si Abraham, ang labo naman nito. Muntik ako atakin sa puso para gawin tong pinapagawa sa akin. Tapos biglang kakansilin. Anong klaseng joke ito? Anong klaseng trip ito? Lord, bakit ka ganyan? And I can imagine again myself in that situation. And God was telling Abraham, stop. Look, Abraham, I did not want your son.
What will I do with your son? Why will you sacrifice your son from me? I am not a pagan God. Stop whatever it is you are doing right now. I don't want your son, but I want you to know. Dear Abraham, I want you to know. I love you very much, Abraham. I want you to know. And God is speaking to you right now. God wants you to know. Sometimes there are things that you don't understand. That God makes a way and allows na maramdaman mo, ma-experience mo. Because there are things that you cannot know until you experience it. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. And in that situation, God wanted Abraham to know, to feel, to experience firsthand yung pagmamahal niya sa ating lahat. The most difficult sacrifice. God sacrificed His only Son. His name was Jesus Christ. Exactly same situation. Gustong malaman ng Diyos at gusto niyang sabihin kay Abraham at gusto niyang sabihin sa akin at gusto niyang sabihin sa iyo, ganun katindi ang pagmamahal niya para sa iyo. Sa iyo na hindi siya pinapansin. Sa iyo na galit sa kanya. Sa iyo na gumagawa ng masama sa kanya. God loves you that much. He sent His only Son wholeheartedly just to die for you and me. If that is not love, then I don't know what love is. Father in heaven, thank you very much for this day. Panginoon, salamat sa walang hanggang pagmamahal. Lord, sometimes it is difficult. Lord, sometimes we feel that we are like Gomer. Sometimes we feel na nakatali kami dito sa taling ito. Ito ang nagiging simbolo ng kasamaan, our old life, na ang tagal, ginawa kaming preso. Hanggang ngayon, Panginoon, andito na kami sa piling mo. Andito na kami sa presensya mo. Pero bakit ganun, Lord? Unti-unti kaming hinahatak pabalik. Panginoon, patawad sa mga pagkakataong iyon. Pero salamat dahil parang katulad ka ni Propetang Hosea. Dahil sa buhay niya, ipinakita mo na kahit anong mangyari, babalik at babalikan mo kami, Panginoon, at tatanggalin mo at bibilin mo kami sa kahit sino mang umaalipin sa amin, Panginoon. Even if you are paying the highest price, the sacrificial lamb, your only Son. Panginoon, give us the grace to always go back to you. Like Demas, during the last part of his life, he wants to go back in your presence. Lord, we want to always be in your presence. Huwag po kayong manawa, Panginoon, na hilahin kami pabalik. We love you because you first love us. And we worship you today, O God. And we just want to thank you. We just want to just bless you and honor you and worship you and be grateful for your love. Friends, I want you to thank God right now. I want you to express your love to Him. You pray to Him. If you want to sing, you sing. If you want to shout praises, you shout praises. If you want to raise your hand, you raise your hand. In the most comfortable way, let's just be thankful to God. And let's worship Him. In Jesus' name. Grace that flows like a river, washing away
You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Let's sing it out to God. Take this life, Lord. Take this life till live a vessel of your love, holy, devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Oh, yes, Lord, para kami si Gomer, Panginoon. Lord, tanggalin niyo po ang mga kadenang ito, mga taling ito na gumagapos sa amin, Panginoon. Lord, take this off. Take every crack in my body, in my system. Take all form of abuse. Take all form of addiction, of foul works of the enemy. Remove the chains in me. Remove the bondage that was set by the enemy. Oh Lord, save me. Trample it down. Step on it, Lord. Kick it away and never it shall may it return. Lord, today I'm asking you a prayer. Make me whole again like Gomer, Lord. Make us whole again. Set us free from that prison called sin, called lust, called anger, called greed, called unforgiveness, called pride, and all the works of the enemy. Oh God, I call upon the name of the Lord right now, the name above all names, wherever knee shall bow, of those in heaven and those below the earth and those everywhere, even the enemy. Oh, I call upon your name, oh Jesus, your name that every tongue should confess, the name above all names. Oh Jesus Christ, with the glory of God, set us free from whatever is entangling us right now. Lord, open the floodgates of heaven and pour down a mighty anointing of your Spirit. Oh, I profess and I declare, whatever it is that's holding you back, may it be sickness, may it be sin, may it be addiction. Lord, from head to foot, cleanse us right now. I declare this place holy ground. Bless every corner of this place. Conquer our hearts, Lord. Minister to us. Oh, the power of the enemy will be out in Jesus' name. In Jesus' name. Shout out and profess to God your prayers, your petitions. In Jesus' name.
praise you, O God. We praise your holy name, O God. I just always want to worship you and to love you and to sing praises for you, my King and my God. There's no one like you, Jesus. Your unconditional love for us. I love you, God. I love you. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels run for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall he serve in robes of white? The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed in Jesus' face. Praise everyone.
Sing with us. Put your hands again on your chest and close your eyes. Now remember, that is how God loves you. Sobra, sobra, incomparable. And kung tingin mo kanina, pinapakita ko sa inyo, gusto kong imagine niyo yung mga panahon, yung mga pinakamasasayang bahagi ng buhay nyo, just for you to experience again how God loves you. I would like to tell you this, that no eyes have ever seen, no ear has never heard, no mind has even conceived the things God has prepared for those who love Him. That is you. And that means the best is yet to come. Let's all praise God. Let's give Him a clap offering right now and claim your answered prayer, your miracle, your blessing, and God's love for you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God. You may sit down. Were you blessed? Sarap magpuri sa Diyos, ano? Kalain mo yun. Pwede pala yun. Calling all boys. Diba? Meron. Ages 9 and above. Okay? Lahat ng 9 and above. Pwede kayong magsakristan. Dalawa na yung misa natin, ha? Isa sa umaga, isa sa hapon. Pag natamad kayong gumising na maaga, ay tanghali pa na. Meron namang tanghali. Pero kailangan namin ng sakristan. Kahit anong klaseng service sa misa, gusto nyo mag-lay minister, gusto nyo mag-lector commentator, okay? Everyone is welcome here at the feast. Kahit anong relihiyon. But I, for one, am Catholic, and most of us here are Catholic, so the Mass is the highest form of worship for us. And if you want to serve, help us serve God in the Mass, please approach us. Go to the secretariat table later. Okay? Any other announcements? Nandiyan ba si Gigal? Okay. So, meron tayong Rizal Campus Life Conference. And you just please go and like the Facebook page of Feast Blue Wave Marikina. Mabait ang Diyos kasi alam niyo yung mga talk natin na ito, nakita niyo yung maganda at sexing babaeng yan na nag-video camera. Ang ganda-ganda nung camera natin. Bagong-bago, high definition. Okay? Salamat sa tulong ninyo at salamat sa Diyos. Kung ano man yung ginagawa natin sa feast, pati yung homily ni Father, it's all recorded there. So please like the page, Feast Blue Wave Marikina. Just like it. You can share the videos, you can share the posts, whatever it is there, sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan nyo kahit nasa ibang bansa, and they will feel that they are here right now with us. Amen? Okay, let's all stand. We would like to have trainings and seminars for our servants. Marami pa tayo activities. But, of course, if you can help us, dahil hindi naman libre lahat. How I wish na libre lahat. If I can knock on your kind hearts, if you can help us to push for this, if you are being blessed by what we do here at the feast, try to imagine if there is a feast in every mall in this place. Again, the feast is for those na yung mga nakakalimutan ng magsimba.
It's for us, pero that's the primary objective of the feast. I, for one, am a living testament of what the feast can do. Kung ako, kaya kong gawin yung ginagawa ko ngayon, lalo ka na. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mag-serve ka na. Nag-umpisa ako, security ministry, tagabukas ng pinto, tagabuhat ng speaker, tagabuhat ng lamesa. Pagkatapos doon, na-promote ako. Tagabigay na ako ng bulletin at taga-greet at sabi ng, hello po, welcome to the feast. God bless po. Balik po ulit kayo next week. Hanggang sa na-promote na ako sa kung saan-saan. And here I am right now. It won't happen if you won't say yes to God. Talent is not important. Your availability and your heart is what is important. Amen? Help us. Help us. Serve with us. Any ministry. Gusto niyo kumanta? Marunong kayo sa instrumento? Okay? Sali kayo sa music. Marunong kayo. Gusto niyo matuto yung video cam na yan? Alam niyo ba na merong media and events sa PICC na gusto lang matuto, nagpresenta, at dahil sa skills na natutunan nila, nagtatrabaho na siya ngayon sa ABS-CBN. We have a mixer here, a video mixer or a video switcher. You know how much that costs? That's 115,000. Ang liit, mas malaki pa yung laptop. You want to know how to operate that? There are only a few people who knows how to do that. You apply for the media. They will teach you. Gusto mo maging layout artist? Gusto mo matuto ng Photoshop? There are skills that we can teach you for free that you can use. Serve us. There are many trainings and seminars with the help of those handsome and beautiful women there. Okay? Okay? Serve with us, ha? Kahit anong ministry. Let's raise our love offering. Father in heaven, thank you very much for your love. Panginoon, damang-dama namin ang pagmamahal mo ngayon at sa bawat araw. Panginoon, tanggapin mo itong aming munting offering sa iyo. It's one of the examples of how we can show our love to you. Panginoon, this may be small but as of now. But I know, in time, this will be big. Because you have a big purpose for this, for the feast, for me, and for my family. Continue to bless us so that we can be a blessing to others. In Jesus' name we pray. Amen. With love in our hearts, let's give back to God. See you again next week. Please continue to bring your friends and your family. We love you. Jesus loves you. Mama Mary loves you. From the moment that I wake up, put on my makeup, you are right there with me. Doesn't matter what I go through, you are my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Yeah. When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty. Every moment that I'm living, no counting. Your thoughts towards me, your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise. Spirit lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. The praise goes up, His praise comes out, lift my voice to the Lord with the trouble all around. I was born to praise, living in His heart, now free the sun rays, walking down that, living God's victory now mine. Woo! Shout hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship Him. I was born to bless the King. Lift my hands and worship Him. Started like Him, not like Him. We were made to worship Him. We were born to praise the King.